Ang susunod na personalidad na ating kikilalanin na tumatakbong gobernador ng makasaysayang probinsya ng Cebu, siya si Pamela Baricuatro. Siya ay isang philanthropist at siya ay pinanganak at lumaki sa Cebu City at siya ay nagtapos ng AB Political Science sa University of San Carlos. At maliban dyan, pinagpatuloy niya ang kanyang law studies sa University of the Visayas. Ang kanyang academic achievements na ito ay naglatag ng batayan para sa kanyang pag-unawa sa governance, public policy, at legal frameworks na kailangan para sa isang epektibong pamumuno. Base sa aking pananaliksik, si Pamela Baricuatro ay tumatakbo sa posisyon ng gobernador ng makasaysayang probinsya ng Cebu sa ilalim ng political party na Partido Demokratiko Pilipino o PDP na itinatag lamang noong taong 1982. Si Pamela ay nanungkulan din bilang National Board Director para sa LBP Resources and Development Corporation kung saan ang kanyang strategic insight ay nag-ambag sa paghimok ng mga proyektong pangkaunlaran na nakikinabang sa mga komunidad sa buong bansa. Ang kanya ring pamumuno bilang lead para sa Hakbang na Maisug sa Cebu ay nagpapakita ng kanyang proactive na diskarte sa advocacy na nakatuon sa transparency, grassroots empowerment, at social justice. Base pa rin sa aking pananaliksik na kompleto niya ang Public Leadership Studies sa Harvard Kennedy School of Government kung saan ito ay nagpo-focus sa governance strategies, leadership decision making, at diversity management. Base sa aking pananaliksik, si Pamela Baricuatro ay nagtrabaho ng 27 years bilang Senior Flight Purser sa Cathay Pacific Airways, kung saan siya ay nagmamalis ng iba't ibang teams, nagtuturo ng iba't ibang personnel, at ang pagpaprovide ng operational excellence sa isang high-pressure global environment. Ang kanyang work experience sa naturang airline ay nag-expose sa kanya sa iba't ibang management styles at taghasa ng kanyang abilidad upang mamuno with empathy at efficiency. Base pa rin sa aking pananaliksik, si Pamela Baricuatro ay may mahabang karanasan sa community service sa kadahilanang siya ay nagtatag at siya ang founder at executive director ng Simply Share Foundation. At ang naturang foundation na ito ay itinatag pa noong taong 2016. Ang layunin ng Simply Share Foundation ay tumulong sa mga unprivileged children sa pamamagitan ng pagpaprovide ng feeding program sa halos 1 milyong Cebuano children, tumulong sa panahon ng kalamidad, at ang pag-create ng kauna-unahang food bank sa Visayas, Mindanao area. Dagdag kaalaman, ang food bank ay isang non-profit organization kung saan sila ay nangongolekta ng mga donated foods at ito'y kanilang inilalagay sa isang warehouse at mula sa kanilang storage area, kanilang dinidistribute sa iba't ibang agencies at ang naturang agencies na ito ang pumupunta sa iba't ibang lugar upang mag-provide ng mga donated food sa mga taong nangangailangan. Sa kanyang pagtakbo bilang gobernador ng makasaysayang probinsya ng Cebu, ito ang kanyang mga advokasya. Poverty alleviation, kung saan gusto niyang i-address ang root cause ng poverty o kahirapan sa pamamagitan ng pagpaprovide ng good governance at resource redirection. Pangalawa, ang anti-corruption at transparency, kung saan gusto niyang i-implement ang strict protocols for transparency, protektahan ang mga whistleblowers, at i-ensure ang public accountability. Panatlo, ang accessible healthcare,
kung saan gusto niya i-expand ang healthcare services sa mga underserved areas at i-improve ang province healthcare system. Ika-4 ay ang pagsuporta sa mga magsasaka at ang pagpaprovide ng livelihood programs. At ang ika-5 ay ang youth empowerment and employment, kung saan ang pagpaprovide ng skills training at job creation para sa kabataan ng probinsya ng Cebu. Kung nagustuhan mo ang video content na ito tungkol sa mga personalidad na tumatakbong gobernador ng makasaysayang probinsya ng Cebu, please subscribe, hit the notification bell, like, share, and comment. Till next video, thank you for watching. Paalam.